Parang ito yung makakapagpatunay talaga na matandang-matanda na talaga ako sa industriya. Dahil bagets pa po siya. Sila, oo, yung batch nila, oo, bagets pa po sila, kinakapanayam ko na po sila. Ngayon, 10 years na siya sa industriya, di ba? At mag-celebrate siya ng kanyang 10th year anniversary dito sa showbiz. Pero ang pinakabonggang pasabog talaga, kasi nung pandemic, naging idol ko to eh. Oo, yes. Sa Together the series kasi, mahal na mahal ko talaga ito. Umaga ito yung nagsagip sa akin na hindi ako dapat masiraan ng bait. Kada episode, Watch Me Nene, ang dami ko nang nakilalang mga BL actors from Thailand. At siya, napakaswerte niyang nakasama niya at nakatrabaho niya lang naman po si Win Metawin. I-welcome natin live na live sa programa, Janela Salvador! Naka-on na ba ang kanyang microphone? Jaya, gusto mong gumamit nito para naririnig mo ang iyong self? Ayan, man. Naka-ano na yan? Sanitize yan lahat-lahat. Oo. May paganyang eksena. Oo. Alright. Yes. There we go. Yes. O, bumati ka muna, Jaya, sa lahat ng mga nanunood at nakikinig sa atin. Hello sa lahat ng nakikinig ngayon. Sana mag-enjoy tayo ngayon. Ako yung makakasama niyo. Yes! Napakaganda. Ito, Jaya, how are you? Kamusta ang mga ganap-ganap sa life? At syempre, magkwento ka na dahil maraming nakakamiss talaga sa'yo. Oo nga, medyo hectic yung naging schedule ko ngayon. Sobrang busy ko. I've been working on new music, yung album ko, and I'm gonna have a concert. Tapos, syempre, yung movie ko with Win. So, medyo hardworking tayo ngayon. Totoong totoo yan. Yeah. Alam mo, Jaya, isa sa mga contract signing na napanood ko na parang talagang tagus sa puso, yung nagkaroon ka ng statement na ang daming nangyari sa'yo sa personal mong buhay, but still ABS-CBN remained, diba, their trust and of course, yung pagmamahal nila sa'yo ay nanatili talaga, ano. Ayan. Anong masasabi mo dyan na, yan, for the rest of your almost 10 years na in the business, still yung pagmamahal nila talagang give na give sila sa'yo, Jaya? Ako, I really treat this company, ABS-CBN, and the bosses as my family. Tulad nga ng sinabi ko sa speech ko. And very thankful ako na through the years, hindi naman nila talaga ako pinabayaan. They always made sure that I was visible, I had work, and even during the pandemic, even when I got pregnant, nabigyan pa rin nila ako afterwards ng napaka-iconic na role na Valentina. So I'm very, very thankful. It hasn't been an easy journey with them din. Syempre, since family kami, nagkaroon din kami ng mga tampuhan. Pero, normal naman. Oo, naayos naman lahat. Totoo yan. Totoo yan. Pero Jaya, syempre, no, ngayon, parang narinig ko dun sa speech mo at nabanggit mo na parang, nung naging pregnant ka, parang sabi mo, parang feeling mo end of your career na kasi yun ang naging kasanayan natin sa showbiz na kapag ang isang artistang babae ay nabuntis at nagkaanak, parang mahirapan siyang bumalik. Yeah, actually, if I can correct that, hindi ako yung nag-isip ng end of my career. It was the people around me who were telling me na parang, oh, you got pregnant, baka mamaya ma-typecast ka na sa ganito. Kasi diba syempre may thinking tayo na ganun, pag nabuntis ka, end na ng career mo, magiging mother roles ka na lang after. Mahirapan ka na makabalik, ganyan. Pero ako kasi, hindi ko alam kung flaw ba siya or ano, pero never kong in-entertain yung thought na hindi ako makakabalik. Parang in my head, sabi ko talaga, gagawa ako ng paraan na makabalik ako. Hindi ako papayag na hindi ako makabalik. I'm gonna do things even better than I did before. Totoo. So, at saka hindi, alam mo naman sa sarili mo kung ano yung kaya mong i-offer. Diba? Kung ano yung skills, talent, and strength mo pagdating dito. Kasi, lagi nang sinasabi, ang daming magkakaparehas na ng mga ginagawa sa showbiz. Pero like, I'm sure ikaw, you know yourself. You know yung kung sino ka talaga at ano yung ibibigay mo sa mga manonood mo. Yeah, I know naman what I bring to the table. Correct. Yeah. Oo. Ako din nag-bring ako lagi sa table. Yun lang pala yung narinig. Table lang pala. Basta hindi pala alam yung pinaka-thoughts na sinabi ng bringing something on the table. Hindi, charing lang. Alam ko yun dahil. Oo. Di ba? We know what we bring to the table. What we brought? Choose the correct answer.
Charing lang. O, pero eto na, pag-usapan na natin ang pelikula with Win. Paano nagsimula ito, Jeya? Ikaw ba nag-audition ka ba? Ikaw ba nagpasa ka? Kasi parang, ang hirap nga niyang itanong kung ikaw ba nag-audition kasi for sure kilala ka na ng mga international market because of the How Far I'll Go. Oh, Diba? wow. Disney, isa ka sa mga Disney princesses. Hindi, actually more of, I think, pinitch lang muna yung story kay Win, sa team ni Win. Tapos, they had a few leading ladies in mind who would be able to be paired up with Win. Tapos, I think isa daw ako, based on kwento to ni Richard, isa daw ako sa mga top choices. Richard Juan from PBB. Yes, kasi siya yung nag-produce ng film. Oy, taray, shala. Oo. Yes. So, ako daw yung isa sa mga top choices. At nung pinaano din kina-Win kung sino yung gusto nilang maging leading lady niya, parang ako rin daw yung napili ng team niya. So, yun yung nangyari when they pitched the story. Nagustuhan ko rin yung story. Ang ganda ng script. Kaya, go na. Paano go to na. nag-zoom muna kayo, ganyan? Yes, via Zoom. Chika-chikahan via Zoom. Pero hindi ko pa na-meet si Wen sa Zoom. Yung ano pa lang, yung Prod. production, yes. Oo, tapos inilaban na, bet. Pero ikaw, may idea ka kung sino si Win Metawin? Oo naman, yeah, I've heard of him from the pandemic din. Yes! Nakita ko yung series nila and I think that's all I knew about him. So after nun, nag-research din ako about Win. After nila i-pitch yung story. Oo, sobrang sikat na sikat yan sa Thailand, as in. Kasi nga nung pandemic, parang sila yung nag-open ng maraming opportunity sa mga BL stars nila. Kasi sa kanila, parang normal na yun eh. Yung mga Yeah. BL eksena. Dito sa atin, di ba? Kasi maraming panghusga dito sa atin eh. So parang, ang eksena, parang ano ba yan? Immoral, yung eksena, yung mga gano'n-gano'n. Tapos, nung pandemic, sumakto naman na parang, ay, sa social media, unti-unti na silang nakikilala, tumitrending. Minala sila ng Filipino fans. Sila ni Bright. Yes. Diba? Bright to win, ganyan. Antara. Saan kayo nag-shoot nito? Kasi nakita ko parang abroad. Yeah, we shot the whole movie sa Hong Kong. Nandun kami for 1 month. Tagal din namin nag-shoot doon. Dinala ko pa nga si Jude nung nag-shoot kami Sa doon. Hong Kong. Yeah. Ang bongga naman ni Richard. Parang pangmalakasan si Richard doon, diba? Kasi pag tinignan mo yung nakaka-excite panoorin. Kasi may kakwentuhan akong friend, ang mahal pala magrenta ng eroplano, dai. May eroplano ako nakita eh. Oo, so maharli ka, may pa-eroplano, ganyan. Oo. How is it working with Win? Ito normally hindi ko tinatanong how was it working sa mga interview ko. Kasi halos lahat na sila na interview ko, paulit-ulit na lang how was it. Pero ito kasi, iba to eh, international star si Win eh. How was it working with Win? How was it working with Win? Acting-wise, I think nabigay rin naman ni Win yung best niya. And personal-wise, I think nagkaroon muna kami ng... Kasi, syempre, medyo may language barrier din kami. Correct. Yun yung isa sa mga pinaka-common problems kapag magkakaroon ng international project that's from different countries. So, we had to do workshops muna. Parang nagkaroon kami ng 3 sessions ng intimacy workshops. Pumunta kami sa Thailand para lang doon. Tapos, yun, doon kami we broke the ice doon sa Thailand. Doon kami nag-usap, parang doon kami nagkakilala, doon ko siya una na-meet. And eventually, everything was good. Parang nagkasundo naman kami during the shoot. No bad energy. Kasi nung una, sawadi ka lang for sure yung nasasabi nyo ng paulit-ulit, sawadi ka. So, ganun China lang. Tapos nung nagkaroon ng intimacy workshop, doon na na-break yung ice talaga. Ayan. Ano yung mga na-discover mo kay Win na parang, taray, ito yung hindi nakikita sa'yo sa screen ng mga tao. Alam mo, hindi ko in-expect na ang dami rin pala niya kumain. Kasi hindi siya ganun ang payat kasi ang mga Thai, di ba? Yeah, ang dami niya laging food sa set. Nagpapadala lagi yung fans niya. Tapos kinakain niya talaga as in, there's like a whole spread of food Buffet. palagi. Yeah. Kahit sa shoot, sa mismong, usually kasi pag mga events lang, di ba, nagpapadala. Hindi, pati sa mga shoot lang, like normal shoot. Sa Hong Kong yan, nagpapadala pa rin sila sa Hong Kong. Ay, shala, may fans sa Hong Kong. Oo. Grabe. Totoo. So ngayon, meron pa rin kayong nagkaka-chat kayo, nagkaka-communicate kayo after nung shooting ninyo, naging friends kayo? Medyo busy din. Very kasi chismosa siya. sa'yo, naging friends kayo? Okay naman kami, kaso medyo busy din siya. So, di kami nakakapag-usap masyado off-cam. But,
sabi ko sa kanya, when he's in the Philippines, he can message me. Kaso, he's coming actually this April 1. April 1, April Yeah. Fool's Day. Kaso, yun lang. As in, sobrang short lang ng stay niya dito. Balak ko pa naman sana I can bring I-tour. him maybe somewhere. Correct. Wala rin. Totoo. Ano mga chinika mo sa kanya about the Philippines? Kasi di ba normally, ganun tayo mga Pinoy kapag may mga banyaga. Let's go to the beaches. Yun. We have white beach in the Philippines. You have to try Boracay. Diba, lagi, Actually, niyaya ko siya sabi ko sa kanya, dapat i-visit niya yung mga beach. Yes. Kasi talagang, sabi ko, favorite ko yung Palawan, yung El Nido. Boracay kasi, I love Boracay, but I think mas mag-enjoy siya sa Palawan kasi medyo quiet din. Correct. So, Hindi siya ayun. commercialized. Yeah, I told him that. Sana i-visit niya. Totoo. Na-feel mo bang nag-research din siya about you? Like, kasi syempre, kung siya, sikat na sikat siya sa Thailand, si Janela po hindi lang sa hindi lang sa Pilipinas. Oo. 'Di ba? Kasi marami ka ng mga serye din o mga projects na, 'di ba dati may mga endorsement ka na sa ibang bansa sinushoot? Actually, sa Thailand Oh, sa yun. Thailand yung mga sa commercial mo Yeah. dati na shampoo. Oh. Nag-research, na-feel mo yun, na nag-research siya sa'yo, na may idea siya about you. I think so, kasi nung nag-meet kami, alam niya na kumakanta ako. Tapos parang Alam niya, sinasabi ikaw niya, naman, how far I'll go? I think, hindi ko sure kung alam niya na ako kumanta nun, pero alam niya na singer ako. So I think he apparently also did some research. Or check Yeah. your name on Spotify. Check niya talaga yung name. At napakinggan niya, mahal kita, pero... diba? 15 years old siya nun dahil. Diba? 15 ka Yes, nun. Oh. tama. Sorry kasi nga lahat nga yan. Ako nga nag-interview sa kanila nun. Lahat na eksena niya. Pero aminin niya ni Janela, diba? Talagang kahit may mga time na hindi pa mga revelation ng mga pagiging mami niya, ganyan-ganyan. Chinachat ko lang yan, Jaya ha, congrats, ganyan-ganyan, hey. Tsaka lagi nagre-reply sa akin, kaya love na love ko yan si Jaya. In fairness, lagi siya nagme-message talaga. Oo, kapag ka may mga eksena siya, may mga kaganapan siya, Jaya, bongga yan, congratulations, yung mga ganyan-ganyan, chururut-churut. Kahit ngayon last nag-message ako sa kanya, di ba, trending nga kami nun eh. Alin yun? Yung sa sa Kemer. Catalog, hey. Oo, sa catalog. okay na Pero lang. wala na yun, okay naman na yun lahat-lahat. Kasi, tinanong din naman ako nun nila Ate Tess about dun. Sabi ko, ito yung sagot ni Jaya, no? Napakaganda ng sagot niya. At feeling ko, normal and valid yung naramdaman ng ating kapatid sa Star Magic. Kasi syempre, di ba? Pero Miss, ano pala yun? Miss... Na-overlook lang daw. So, nag-usap na kami about sana hindi na ma-overlook ha, kasi, oo, no, diba? O mamaya more of Janela pa tayo. At syempre, sa kung ano pa yung mga dapat nating abangan. Kasi may narinig akong bali-balita, Pay, na meron kang upcoming project, pero gusto ko mag-focus tayo dyan sa project nyo ni Win. At gusto ko malaman kailan ang mga premiere night, may mga block screening bang magaganap, oo, diba? Yes. Dito lang po yan sa Bongga Kajay, kasama pa rin syempre, Janela Salvador. And we are back, mga kaserbisyo, ang oras 1:04 sa buong kapuluan ng Pilipinas. At syempre, kasama pa rin po natin Janela Salvador, live na live. Hello! Yes. I'm still here. Totoo yan. Ako, eto na. Under Parallel Skies. Pagka mabilis, parang ang hirap. Magagaling yung Pero Under Parallel Skies. Ang hirap. Parallel. Under Parallel Skies. Ayan, oo. Anong kwento nito, Jaya? Ano ang karakter na... Doon muna tayo. Unahin natin. Ano yung karakter na ginagampanan mo dito sa movie na ito? Ako dito si Iris. Isa akong OFW na nagtatrabaho sa Hong Kong bilang hotel receptionist. So, actually feeling ko, sana panoorin din to ng mga OFW pag lumabas kami sa ibang bansa. Kasi baka makarelate din sila dito kay Iris. Kasi pinakita din dito sa character ko yung sacrifices yung mga kailangan mong i-give up para sa pangarap mo, yung mamimiss mo yung pamilya mo, yung mga ganon. Tapos, on a lighter note, magiging guest ko si Win sa hotel, yung character niya, na ang pangalan ay Perrin. So, doon kami magme-meet sa hotel. Parang
Iris, tapos Paris, parang gano'n. Paris, yung love team, Oo. Paris. Ang taray. Tapos, alam mo parang maganda to magkaroon kayo ng screening sa Hong Kong kasi napakadaming Pinoy talaga sa Hong Kong. We just had a screening sa Hong Kong Ayan actually. Pero hindi pa siya yung regular theatrical na screening. Pero naging part kami nung Ay, nakita ko to. Ito yung feature ni MJ Felipe. Asian Film Awards. Oo, Yes. oo. Naging hindi kami part nung competition pero featured film kami. So meron ding mga nanood ng film namin. Ng mga Pinoy. Mga Pinoy, pero meron din taga doon. Mga film critics, ganon. Ayun. Oo, totoo. O yan, tara. Pero ibig ko sabihin, yung talagang, di ba dati, pag sa Star Cinema, meron tayong lumilipad talaga. Tapos, sa mga sinihan nila doon, oo, tapos, eto na una. Advanced screening na talaga siya. Ay, bonggang-bongga yan. Oo. Nako, suportahan natin itong pelikula na Ite kasi syempre kaka-evave ito, 'di ba? Question, anong pinagkaiba ng paggawa ng pelikula sa international dito sa atin, sa Pilipinas? Actually, since the production team is actually sina Richard, so it's still a Pinoy-based production. Pero si Richard kasi is from Hong Kong din eh. So medyo Pinoy-Hong Kong na collab Pinoy siya talaga. Kong. Pinoy Pinoy Kong. Kong. Pinoy Kong. So meron pa rin tayong touch of Pinoy pagdating sa how we made the film, parang ganon. But we also got, they also, kala mo naman part ako ng production. They Malay mo also soon, got- di ba? Mag-product ka na din, di ba? Actually, gusto ko. Ayan na. Pero they also got a Hong Kong production to help us out. Mga nung nandun cameraman, kami. yung mga ganun. Mga cameraman, mga crew, pati sa mga producer, meron din kami dun sa Hong Kong. It was medyo challenge siya actually kasi hindi lahat talaga, may language barrier talaga. Tsaka yung culture. Tsaka culture, Di ba magkaiba yes. din talaga kasi aminin naman natin, iba yung galawan nila doon sa galawan natin, di ba? Tsaka sanay kumbaga, ito sa atin dito, baluarte natin ito, alam natin kung paano, sino yung mga taong makikita mo, kilala mo lahat. So medyo nagkaroon din kami ng kanya-kanyang struggles, pero I think we were able to make a really good film. So Ako na-excite ako, gusto kong i-watch kasi Yeah. syempre, kung dati nga, naging fanay ako ng mga project nila, 'di ba? Ngayon pa na may Pinoy, may touch of Pinoy pa, 'di ba? Fan na fan kasi ako talaga ng mga pelikula. As in. Yeah. Tapos nung sinasabi mo nga, nung nabanggit mo nga yung Hong Kong, tapos yung sa mga roles ninyo, sabi ko maraming makaka-relate. Kasi 'di ba tayo mga Pilipino, pag nagka-passport, matik yan. Ang una mong pupuntahan talaga, Hong Kong talaga. 'Di ba kasi yun yung pinakamalapit. Tapos, mura naman. it's the nearest din talaga. Pag pinag-ipunan, di ba? Mura naman pag pinag-ipunan, di ba? Pag trinabaho mo ng bongga. So, kasi ang akala natin, pag Hong Kong, ang mga nagkatrabaho doon, mga domestic helpers, di ba yun yung alam, Marami. nakasanayan natin. Sobrang dami na doon at saludo tayo sa kanila. Pero ito, i-highlight natin syempre yung sa trabaho naman ni Irish, di ba? Bilang isang hotel receptionist. Oo. Ang maganda rin dito, I think, is na-insertan pa rin ni Direk Sigrid ng Pinoy humor. Ay. So, marami talagang Pinoy humor dito. Lalo na sa kay Iris. Tapos dito sa film, talagang we had to speak different languages. Meron akong lines in Pinoy, meron Yes. akong lines in Thai, meron akong lines in Cantonese. Kumanta pa ako in Cantonese. So, medyo multilingual ako dito. Totoo! Yeah. Saan ka pinaka nahirapan? Mahirap both. Mahirap yung Thai, mahirap din yung Cantonese. Pero siguro yung pag-aral ng kanta din. Iba kasi yung parang yung accent nila eh. Totoo. Meron silang, parang tayo, may kanya-kanya din tayong way of saying yung Pinoy words. Totoo. So, Tsaka sa Thai, 'di ba? Isa lang yung salita, pero iba-iba yung accent. yes, may sarili Iba talaga yung silang... tuwang ganon. So pag Yeah. nagkamali ka, iba na yung ibig sabihin. Oh, antara. Bonggen. Na-miss ko, nung nabanggit mo yung sa kumanta ka, na-miss ko yan. At isa-segue ko na ito. Ayan na. Kamusta naman ang pagka-busy mo? Na-busy ka sa Under Parallel Skies, tapos may Reimagine, di ba? Yes, ito sobrang actually nararamdaman ko na talaga yung pagod ngayon kaya excited din akong magbakasyon ngayong Holy Week, but I'm super excited for everyone to hear what I've been working on kasi ang tagal na din since I last released an album. Yung huling album ko pa yung Mahal Kita Pero Himig handog yun, di ba? yung Mahal Kita Pero, yung may I Can,
Yung Kapag Tumibok ang Puso, isang album yun. Oh, sobrang tagal na ng Die Boy pa ang MOR. I know! Diba? Kaya nga, so parang sabi ko, I think, after kasi ng Darna, sabi ko talaga sa sarili ko, I'm gonna start focusing muna on music. Kasi dun din talaga ako nagsimula. And feeling ko kilala naman na ako ng mga tao bilang actress ngayon. So I wanna establish myself more and remind people that I am also a performer, a singer. Kaya, ayun, sobrang, grabe, excited ako i-release yung new music ko. Truly, oo, ang ganda nun. I-remind mo silang lahat. Kasi syempre, naglakihan na rin yung mga yung mga funny talaga na sumabay. Natatawa ko, di ba dati yung mga Marnella World, di ba yung mga nasa ulo nila dati, pa nag-mall show tayo. Tapos for sure, mga may edad-edad na rin sila, mga na sila, nagkatrabaho na siguro sila ngayon, o iba may mga pamilya na din. So tama, i-remind natin, kasi marami ng bagong generation din na hindi nila na-witness yung galing ni Jaya pagdating sa entablado. Diba? Yeah, I feel like I grew up din talaga with my fans. Ang galing. Bongga. Dito, ni-reveal na yung mga guests mo diba? May Darren Espanto, diba? Yeah, marami akong special guests actually. Sobrang thankful ako na nag-guest silang lahat. Syempre si Darren nga, si Tito Martin, na I'm so thankful that he said yes to this. Oh, perfect. Handa. Abangan nyo din. Diba? Yes! Handa. Oh. Bakit? Oo nga. Bakit? Sorry, handa. Oh. Diba? Abangan nyo din yung prod namin, Tito Martin. Maganda rin yun. Tapos, syempre, sino pa ba? Syempre, andun si Jane De Leon. Oo. As Jane Nella represent. Sino pa ba yung mga guests ko? Medyo nami-mental. Si Marlo. Si Marlo, yes! Marlo is gonna be there. I personally ask kung pwede talaga siyang mag-guest. Kasi, bilang may bago rin naman siyang single. And of course, sobrang fan ako ng mga drag queens. I love Drag Race. I love bet ko yun! Yes. Marina Summers. Naku, abangan kung sino. Kaso wala si Marina sa concert ko, but it's okay because I know she's busy. So I inquired din yung other drag queens. And ang mga makakasama ko dito sa concert ay sina Lady Morgana. Ay, Daligon! Daligon! Yes! Si Miss Jade Saw. Jade Saw. Yes. Si Arizona Brandy. Ay, si Alakerang girl. Yes, si Miss Vape. Oo. Yung umusok. Yes. Diba? And of course, ang nakasama ko rin sa Oh My G, si Brigading. Ay, oo. So I'm so happy that they all said yes. Excited akong makasama sila sa stage. Grabe. Bongga yung prod namin. Abangan nyo. Tsaka hindi, parang pasabog yung poster pa lang ng Reimagine, di ba? Parang pa-under na siya. Why Reimagine? Bakit yun ang naisip na title? Bakit hindi reintroduce? Di ba kasi kanina, di ba sabi mo, Jaya, kailangan mong... Reintroduce. Oo. Parang ang haba naman yun. Ang haba, tsaka reintroduce. Maganda, go. Siguro kasi nung nagko-conceptualize kami ng title for my concert, sobrang hands-on kasi ako ngayon. So marami kaming napagdaan ng mga words na baka pwedeng title. Kaso walang nagsaswap. Sabi ko, I want the title to really describe me. Na ako, you know me naman, I don't like to be put in a box. Correct. Ayokong nalalabelan ako na ako ito lang. Correct. Ganyan. So, I like exploring different things. And I feel like maraming sides ko na hindi pa nakikita ng mga tao. So, Reimagined kasi I wanna challenge people's imaginations na hindi lang ito yung in-imagine nyo sa akin, marami pa akong pwedeng ipakita. Parang ganon. Ay, perfect. And I believe we have a winner. May nanalo. Beauty pageant. Syempre, meron muna tayo mabilis sa mga paalala. Commercial gap muna tayo. Sa pagbabalik, I'm sure ito hinahanap din ito ng mga listeners. May mga nag-message sa akin. Syempre, yung Jane Nella nga, natambalan nila, diba? Parang anong next after ng Darla? Tanungin din natin sa kanya yan sa pagbabalik lang ng Bongga Kajay. 1:17 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Siyempre, kasama niyo pa rin nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jaya Ho. May bago ang lahat, i-grab ko na muna yung opportunity na ito. Opo, ongoing po ang botohan natin sa 5th Village People. Nominado po ang inyong lingkod bilang Male Radio DJ of the Year. Opo, nagsimula na po ang botohan natin simula nung March 15 hanggang April 15 po yan. Pwede kayong bumoto sa Facebook. Meron din tayo doon sa Reels. Oo, magkapadala ng stars.
Tapos meron pa sa Bingo Plus app. Ayan, pwede kayong bumoto dyan sa VP's Choice Awards. Nominated tayo na Male Radio DJ of the Year. Maraming salamat po sa mga bumoboto at salamat din dyan sa VP's Choice Awards sa nomination na yan. Tayo lang po ang isang nominated na nagmula sa AM. Ang ating pong mga kasamahan na nominado ay nagmula naman din sa FM. So, thank you so much! Ayan, eto na. Kanina, bago tayo nag-commercial break, tinanong natin si Jaya kasi ang dami nag-aabang sa kanila ng mga Janella fans. Diba? Ayan. Kamusta ang Janella fans? At syempre, ano bang, I'm sure alam mo to, ang tanong naman ng lahat, Jaya, diba? Anong next after Darna? Please naman, mag-GL kayo. Diba? Ang dami ko nabasang mga ganon. Ano ang meron? Ayun na nga, actually, pati kami naghihintay. Nape-pressure na din kayo na. Ang dami nang nagtatanong, diba? Hindi, gusto na rin talaga namin, matagal na rin namin inaabangan yung GL. Kaso, nagkaroon pa kami ng, marami kasing proseso ngayon paggagawa ng pelikula. But yeah, we were supposed to have one with, we were supposed to have one with Star Cinema. Pero hindi ko alam kung, syempre marami din sila inaasikaso ngayon after the MMFF. So, let's see kung tuloy. Star Cinema? Huh? Beke naman, Sir Chris, diba? Si Sir Chris Gasman na, diba? Ang head ng ng Star Cinema. Yeah. Kasi ang dami nagtatanong yan. Kasi last time, kasama ko naman si Tyrone, manager ni Jane. Diba? Tama, si Kuya Tyrone. Parang may nabanggit siya. So, nasa proseso na nga ito, diba? Parang napag-uusapan na, meeting, ganyan. Yeah, but we have another movie aside from the GL. Pero syempre, di siya GL. But it's gonna be a good film din kasi katrabaho namin dito si Direk June Lana. Ay, ayan si Direk June. Yeah, it's called How to Be a Good Wife. And ano siya, parang... For sure, aliw-aliwan yan kasi yan si Direk June at Direk Percy pa yung nagsama yan, di ba? From the creator of Becky and Badette. Ano siya, dark thriller comedy. Parang ganon, mystery. Kayo ni Jane din, ito, bibida dito. Kami ni Jane. Ayan na nga, diba? Pero hindi ito yung GL. Pero syempre, alam nyo naman, kung love nyo si Janella at saka si Jane, so support natin to ng Bonggacious, diba? Okay. Ayan. Nasagot na ha, na itanong ko na po sa lahat ng mga nag-message sa akin na, DJ Joy, please, question naman about sa kanila ni Jane, ganyan, churut-churut. Oo, eto na. Balikan natin ang Under Parallel Skies. May mga international screening daw na magaganap. Saan ito? Kailan? Ano ang mga eksena? Yes. So aside from our premiere night, which is gonna be here in the Philippines on April 16, yung premiere night dito, diba? Showing na kami sa April 17, but of course, sa ibang bansa, meron nga din kaming premiere. Lalagay ko na yan April 16 na. Yes, premiere night. Lalagay ko na yung premiere night. Ate palista na ako dyan. We're gonna have a screening din sa Singapore. We're gonna be showing on May 1. Ay! Hindi tayo magkapang-abot. Nasa Singapore ako ng May 3 to 7. Sayang. Sana mapuntahan mo din yun. Oo nga. Oh well. Tapos, sa Thailand, of course, we're also gonna have a screening on May 9. We're gonna be showing, actually, not just a screening. Pupunta kayo ng Thailand? Siya na naman talaga, friend ko, no? Freshness. So again, April 16 ang premiere night po dito sa Pilipinas, May 1 sa Singapore, May 9 sa Thailand. Yung detalye, i-check nyo na lang po yan sa kanilang mga social media accounts. For sure, ilalagay naman nila yan ng bonggang-bongga doon. Follow nyo na din yung 28 Squared Studios. Sila yung mag-update. Alam mo, bongga, pag ito pumalo ng winner at panalo, masusundan to ng iba't ibang mga partnership, 'di ba? For sure, kasi syempre, ito ba yung first venture niya into film talaga, 'di ba? Kasi ang last time na na-interview ko si Richard Wan nung pandemic pa, parang ang mga ginagawa niya sa content creations, 'di ba, yung mga ganon. Tapos yung sa company nila parang mga advertising, yung mga eksena, the production, pero na siya, venture into movies na talaga siya. Oo, so taray, perfect, nakaka-happy. Bukod sa inyong dalawa, may iba pang mga artistang kasama dito. Si Richard. Syempre may short role din Syempre siya. naman, dapat may appearance din siya ng very, very little, diba? Wala, it's really just us, me and Win. Di ba pwede talaga, no? Kasi dati pagka sinabing pelikula, kailangan more ang cast. Pero pinatunayan yan sa Kita-Kita before ni Alessandra. Di ba yun naman ang same director? Same Talaga director, ba? yeah. Si Sa Direk Kita-Kita? Sigrid Bernardo. Ay, perfect! Ayan na nga. Siya rin gumawa ng yung kay Carlo Aquino at saka yung kay Bella Padilla. Ano yun? 'Di ba yung nag-shoot sa ibang bansa? Meet in St. Gallen. Siya ba yun o si Irene? Parang iba.
Ayaw rin yun. Iba pala yun. Iba yun. Bento. Hindi, parang feeling ko lang kasi isa sila ng grupo di ba? Oo, isa sila ng grupo. Magka-workada Friends sila. sila. Baka ano lang, nagbigay ng consultation. Invento na lang. Eto na, malapit na tayo matapos, Jaya. Okay. How's Jude? Kamusta naman ang pagiging mother? And of course, yan ang gustong marinig naman ng mga nanay, tatay na nakikinig sa atin. As a mother, kamusta naman as a mom? Jude is doing great. Sobrang laki na niya. Ang bilis. Ang bilis Super. niya lumaki. Sobrang... Ilang taon na siya ngayon, Jaya? Magfo-4 na siya this year. Di ba? Prepared. Prepared nga kayo, no? With Valentina. Oo, ayan. Magko-4 na siya this year. Yeah, magfo-4 na siya. Ang bilis. Tapos, alam mo, minsan namimiss ko yung sinusuportahan Na ko pa yung baby. ulo niya, yung ganon. Pero ngayon, interesting yung stage niya. Sobrang, it's one of my favorite stages din. Kasi yung talagang nakakommunicate na niya yung thoughts niya. Lumalabas na talaga yung personality niya. May sarili talaga siyang personality. Pag may nararamdaman, nakakapagsalita na. Di ba kasi nung baby, papakramdam mo lang kung anong umiiyak o ganyan. Pero ngayon, Yes, nakakapag-communicate na siya ngayon. Nakakatuwa. totoo, anong chika niya na, syempre napapanood ka niya noon, ikaw si Valentina, di ba? Parang, villain ng eksena, tapos nakakatakot. Nung time kasi na yun, medyo mas maliit pa siya Mas nun baby pa. Parang, ang alam lang niya, Mama's on TV. Alam lang niya, that's Mama. Tapos wala na. Maglalaro lang siya. Di niya pa alam yung TV, kung ano ba talaga yon. Pero, ayun. Pero na-acknowledge niya kapag nakikita niya ako sa TV. Talaga, oh, it's Mama. Tapos ngayon, she's singing. Mama's wearing makeup. Ganun siya. Kasi sa Valor, for sure, hindi ka naman na, ayos, Oo. gusto na po. Pag naka-makeup nga ako umuwi, lagi niya sinasabi, Mama's wearing makeup. Ganun siya. Binabati niya talaga yung makeup ko. Tapos sabi niya, it's purple, it's red. Yung mga Brainy. ganun. Di ba, in fairness, nag-school na. Di ba, yung mga ganong edad, meron ng parang advanced learning something This year. na ini-enrollan. Magsa-school pa lang siya this year. Totoo. Ang saya. So, parang ano ka na talaga, despite of your busy schedule, pero pag nandyan na nakita mo na yung si Jude, wala, napawi na ang lahat. Oo naman. Siya talaga yung pahinga ko. Kaya kung nakikita nyo, hindi talaga ako mahilig lumabas Totoo. kapag mga free day ko. Kasi, I'm a mom now. Sobrang ine-enjoy ko na lang talaga yung time ko sa bahay, yung time ko with him. Kung pwede lang talaga sa bahay na lang ako. Yun yung gusto ko. Kamusta ka sa mom? Stricta ka? Like, ikaw ba napalo mo na ba si Jude? Napagalitan? Hindi ako namamalo. Hindi ko pa siya napapalo ever. Parang as much as possible, ayoko siyang paluin. Ayokong idaan sa physical violence. Hindi mo kaya, no? Yeah, I'd rather na yung parenting style ko siguro mas reasoning out. Kung may nagawa siyang mali, talagang hindi ko hahayaan na hindi niya naiintindihan yung ginawa niyang mali. Isi-sit down kinakausap ko mo siya. siya. I-explain ko sa kanya yung nagawa niya, kung bakit bad yon. Parang yun yung style ko. Ayoko kasing manakit eh. Totoo. Mm-mm. Siyempre fragile ka agad-agad pagka nakita mo pinagsasabihan mo na nagsishift yung mata, di ba? Kasi sa eyes nakikita, di ba? Pag nagsishift yung mata, Yeah. pero Tsaka- nagpapaka-strong ka kasi kailangan mong ano. Tsaka at least nakikinig naman siya. Kapag nakikita niyang galit na ako, kinakausap ko siya, nakikinig siya. At marunong naman siya mag-sorry. Marunong na siya mag-sorry, Kapag may nagawa Mama. siyang hindi, ay wala na, lalambot ka na doon pag narinig mo na yun. Hindi na Oo, pwedeng hindi hirap. ka lumambot doon sa ganong kalambing na boses ng bagets. Ang hirap talaga. Alam mo yung minsan, kasi tulog ako, syempre katabi ko siya sa kama. Minsan nagigising ako, may laruan, nababato sa mukha Bugs, ko, oo. yung gano'n. Tapos gusto mong mainis, gusto mong manapak, pero hindi pwede. Wala siyang intensyon Hindi niya naman alam. na totoo. Ayan. So, ayun na, di ba, in fairness, ayan, natalakay po natin ang lahat-lahat ng mga dapat nating talakayin. We got you. Opo, tama-tama. Kaya, oras na para batiin yung mga fans naman na nanonood sa atin ng live na live din. Ayan, ito. Sabi nila dito, bagay kay Janela ang motherhood, very blooming siya. Mula kay Maria Dulce Orate. Ayan. Wow, thank you naman. Totoo. Ayan, meron din dito mga comment pa. Sabi dito kanina, maganda daw ako sa tanghali. Salamat naman. Basta naman na number, Gigi ka siya. Pinadala niyong bumati na maganda. Oo, 'di ba? Ayan. So, thank you so much sa mga nagpapabati dito at sa mga nanonood sa atin. Syempre, mamigay kaya tayo ng ticket sa premiere night. Pwede ba 'yon? Try natin.
Try natin, no, malay nyo, magko-contest tayo, di ba? Magpapa-contest tayo. Yeah. Oh, tapos mamigay tayo ng patiket. Pero syempre, di ba, for sure marami kayong mga iimbitahin at marami kayong mga talaga mga kasama. Pero feeling ko, kung hindi nyo kayang mamigay tayo, manood kayo. Showing naman na sila April 17 in theaters nationwide. For sure, magkaka-black screen yung mga fans mo niyan, Jay, at ang mga fans ni Win. Yes, nakahanda na sila. Prepared. Ready na sila. Again, invite everybody sa lahat ng mga ganap. I'll give you the floor. Please welcome once again to invite you para sa mga kaganapan sa kanyang buhay, sa pelikula, sa konserto, at sa kung saan-saan pa. Janela Salvador. Dami. Siyempre, gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. And sana... before ako mag-promote din ng concert, kung di kayo aware, I just released a new single. It's called Head Tone. I hope you guys can give it a stream. Sana pwede niyong pakinggan. It's on Spotify, all of the streaming platforms. Ayan, handa kayo! Ayan! Aminin mo naman, nak. At kakalabas lang ng music video nung isang araw. So, sana... I hope you guys like it kasi I co-directed it. First time ko mag-direct ng music video. Nandun ka na, te. Papasok ka na talaga sa pag-produce, dumidirect. Alam mo, di ba? Iba na yung mga ginagawa natin. Di ba dati, sweet girl lang yung mga promo natin. Ngayon, produ na sila, oh. Seryoso na to. Seryoso na to. Hindi na to laro-laro. Di ba? Tsaka concept ko din yung music video. So, I hope you like it pag napanood nyo. It's on YouTube. Tsaka, yun, I hope you stream yung single ko na Head Tone on Spotify, iTunes, Apple Music, whatever. Kung saan ka man nakikinig ng music. Ibang era na to for me pagdating sa music. Tapos maglalabas din ako ng bagong music, probably sa concert. So, paabangan na lang po. And... syempre yung concert ko po this April 19. Sana magkita-kita po tayo. You can buy tickets at ticketnet.com.ph. It's called Janela Reimagined and I hope to see you all there kasi this is to celebrate my 10th anniversary concert. Yes. And another thing of course is my movie with Win Merawin, Under Parallel Skies, directed by Direk Sigrid Bernardo. Malapit nyo na pong mapanood. Sana po ma-enjoy nyo, sana ma-touch kayo, sana makarelate kayo. Ayun, and if you like the film, lalabas na kami sa April 17. If you like the film, I hope you bring your family, share it with your friends. And yeah, let's support Philippine cinema. Titingnan ko siya. Parang ako na yung napapagod sa kanya. Ang dami kong sinasabi palagi. Hindi yun. Kasi di ba parang magko-concert, mag-showing yung pelikula, tapos ilang pahinga, for sure wala pa siyang pahinga niyan. Tapos mag-concert naman siya kasunod, di ba? Ganun yun. Kayod tayo ngayon, kayod. Ganun yun, di ba? Kaya congratulations sa lahat ng mga kaganapan. And alam mo ako personally, na-excite ako mapanood ka ulit na, kasi yung last, di ba, parang fantasy yun. Gusto ko mapanood ka ulit ng mga heavy-han. Ito, heavy to. Mga actingan, di ba? Nood ko sa premiere night. Pupunta ako, nilagay ko na ha. Oo. Baka naman, table for two. Table for two. Kasi nga, we bring a lot of the table. Charing. Thank you so much, Janela Salvador! Thank you for having me! Yes! Maraming salamat. Kana El, Kuya Mo, maraming salamat. At abangan nyo po, basta every Sunday tayo, sa Easter Sunday, magkita-kita tayo. Ako lang ang papasok mula umaga hanggang gabi. Walang ibang anchor na papasok. Ako lang. Charing lang.